Actually, meron din ako ex-boyfriend dati na nakulong din. Tapos, kulong siya. Ako lahat sumalo. Mga pinag-utangan niya, binayaran ko. Sugar mommy nga. Tapos, syempre nakulong siya. Kailangan ng dalaw. Dumadalaw ako. Tapos, pa siya noon sa MPD, Manila Police District. Hindi pa siya nalilipat ng city jail. Tapos nung nakulong siya, nandun pa siya sa MPD. Syempre, maluwag-luwag pa dun eh. Pwede pang, pumasok. Parang dumalaw talaga ng Tapos, naranasan ko dun ako nag-birthday. Talaga? Dun ako Sa loob mismo? Sa loob, oo. Pero nandun siya sa loob ng rehas, tapos ako nasa labas lang. Lahat dun, nagdala ako ng spaghetti, pinakain ko yung mga nakakulong. Siyempre nakakaawa din kasi at the same time, yung iba walang dalaw, hindi alam ng pamilya na nakulong. Minsan lang makakain ng masarap na pagkain. Tapos, nagdala pa ako ng isang kaban ng bigas para may makain sila. Ganon. Tapos, nung nalipat na siya sa Manila City Jail, ay, grabe. Di ko alam na ganon pala yung mararanasan ko dun. Naranasan ko na bago ka makapasok, titignan ka ng mga police, mga naka-duty doon na 2 babae. Siyempre, nasa loob ka ng room. Tapos, biglang, paghuhubad-hubadin ka. As in, hubot-hubad. Tapos, tatalon ka ng 10 beses. Kasi baka nga may nakapasok sa Tapos, titignan yung puwerta mo with flashlight. Parang sabi ko, shit, hindi ito yung buhay na gusto ko. Hindi ko to pinangarap na dadalaw-dalaw ako sa loob. Tapos, meron pa, di ba may bisita, may conjugal. Ang tawag doon, conjugal. Magsa-sex kayo for 15 minutes. Ganon. Sabi ko, shit, parang, ito ba yung Pia na dati? Parang hindi ito si Pia. Parang hindi ko nakilala yung sarili ko kasi nga, alam mo yun na, ganun pala pag mahal mo yung tao, gagawin mo ang lahat para lang sa kanya. So, parang natauhan ako na lagi na lang ba ganito, kailan ka makakalaya, yung ganun. Parang, hindi ako nagsawa. Parang sabi ko, hindi habang buhay na sa'yo nakaikot yung mundo ko. May mga anak din ako na parang ang dating sa akin is, ganito na lang ba palagi? Every Saturday pupunta ako sa'yo na tapos iiwanan kita ng pera, yung ganun. Tapos, nakakausap ko rin siya through phone kasi may phone pala sa loob na may nirerentahan. Parang ang per hour ata nun is 150. 150 per hour. Saan siya kukuha ng pera? Sa akin din. Tapos, syempre, magpupursige ka kasi binubuhay mo rin siya sa loob ng kulungan eh. Tapos, hanggang sa, ayoko na. Give up na ako kasi nauubos ako eh. Na parang hindi niya pinapahalagaan yung ako na sinusuportahan siya. Puro hingi na siya ng pera, ganun. Sabi ko, stop na. Ayoko na. Hanggang sa, ayun, nakalaya na pala. Hindi ko alam. Kaya pala ang dami ring mga na-interview ko rin na sinasabi na yung asawa ko, 3 beses lang ako dinalaw. Pagkatapos nun, wala na. Oo. Kasi parang ang hirap. Pipila ka. Tapos, sandali mo lang siya makakasama. 15 minutes lang. Ganun lang. Tapos parang doon na tumatakbo sa conjugal yung relationship niyo. Parang wala na, hindi na talaga. Tapos yun nga, mahal nga daw yung mga bilihin doon. Nakukwento niya yung pancit canton doon. Parang 60 pesos. Yung isang yosi ata, parang 50. Hindi ko na matandaan eh. Yun, talagang mauubos ka eh. Tapos paglulutuan mo pa siya, dadala mo pa siya ng pagkain. Ang pinakamahirap lang sa akin tuwing dumadalaw ako sa Manila City Jail is yung maghuhubad. Maghuhubad ka talaga. Okay lang yung init, pero yung maghuhubad ka, parang, alam mo yun, nakakahiya, makikita yung puwerta mo na pinashlightan. Diyos ko po. Sabi ko, ayoko na. Siguro, dumalo lang ako sa Manila City Jail, mga 2 or 3. Tapos wala na, hindi na ako dumalo, nakipag-iwalay na ako. Di masisisi na nakipaghiwalay kasi ganun eh. Parang mawawalan ka ng pag-asa kung kailan siya lalaya. Kung hanggang kailan ako ganito, maghuhubad sa harap ng mga pulis. Tapos, titignan yung puwerta mo. Parang hindi ko na matake. Pero babae naman yung mag-check. Pero syempre kahit na privacy mo to eh, dapat kayong dalawa lang ng partner nakakita mo yun. Pero wala eh. Kailangan eh. Kaya yun, ako hindi ko rin pinagsisihan na nakipag-iwalay ako sa kanya kasi mas nag-grow ako. At the same time, naranasan ko yung ganon at ayoko na ring maranasan pa.
Paano yung conjugal na sinasabi mo? Pwede mo i-describe? Yung, sa yung conjugal kasi doon, may room. May room sa bukana ng bago ka makapasok sa looban mismo. Doon lang yung bukana na yun. Siguro 2 room lang yon. Tapos 15 minutes lang yon. May kama, may aircon, may kortina. Noong una ko nga pasok doon, teka lang, baka may ano dito, may nakatagong camera, mahirap na. Kasi, syempre mamaya, hindi naman sa baka mamaya pagkakitaan nila, di ba? Mahirap na yung ganun. Kaya, dinouble check ko talaga kung may kung may parang maliit na camera or what. Wala naman. Tapos, sobrang bilis ng 15 minutes as in. Sabi ko, paano yun? Ba't ganun? Ang hirap. Yun, ganun lang. Tapos pagkatapos nun, balik na ulit siya dun. Oo, uwian na. Ganun lang. Uwi na. As in. Ay, ibig sabihin, yung 15 minutes na yun, dun nyo lang kinokonsume yun. Oo, ganun. Bali sa 15 minutes na yun, syempre na-miss nyo isa't isa, diba? Minsan bitin pa. Wala. Ganun talaga. Hanggang 15 minutes lang. Tapos, babalik ka na naman ng Sabado. Hanggang sa hindi na ako bumalik kasi ayoko na talaga ng ganun.